Anumang kayang isipin at paniwalaan ng isipan ng tao, kaya nitong abutin. Ngayon, kung totoo iyan, bakit napakaraming tao ang humihina sa loob dahil lamang sa simpleng kritisismo, isang hindi inaasahang tawag, pagkaantala sa trapiko, o masamang balita? Paano nangyayari na ang matatalino, may kakayahan, at determinadong tao ay tuluyang nawawalan ng kontrol sa damdamin dahil sa maliliit na bagay? Paano kung ang tunay na kaguluhan ay hindi nagmula sa mundo, kundi sa kakulangan ng pagkontrol sa sariling isip? Paano kung ang lahat ng nararamdaman mo ngayon, pagkabahala, kawalan ng seguridad, stress, ay hindi kalaban, kundi tanda na hindi mo pa natututunan ang kapangyarihan ng pananatiling kalmado kapag tila nagkakagulo ang lahat? Nagsisimula ang tunay na lakas sa sandaling malaman mong hindi mo na kailangang otomatikong magreakto sa mundo, dahil sa mismong sandaling iyon mo matutuklasan na mayroon kang pagpipilian. At nagbabago iyon ng lahat. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang matinding emosyon ay parang hindi maiiwasang bagyo na dadaan sa kanila, ngunit ang totoo ay hindi mo kailangang maging isang butas-butas na payong na pinababayaan sa ulan. Maaari kang maging parola na matatag na nakatayo kahit naggangalit ang dagat. At nakakatuwang mapansin kung paano, sa pang-araw-araw na buhay, ang maliliit na panggugulo ay may kakayahang magpatumba sa atin sa balanse. Mayroong biglang sumingit sa iyo sa trapiko, isang kasamahan sa trabaho ang nagbigay ng masamang komento, isang hindi inaasahang kahilingan ang lumitaw, at bigla na lamang, ang buong enerhiya mo ay kinontrol. Halos parang may hindi nakikitang bahagi ng iyong sarili ang pumindot ng pulang buton nang walang pahintulot mo. Ngunit ang buton na iyon ay umiiral lamang dahil pinayagan mo itong umiral. At kapag naintindihan mo ito, kapag napagtanto mong ang iyong isip ay kayang sanayin tulad ng isang kalamnan, nagbabago ang lahat. Kinumpirma ito ng agham, ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral mula sa Harvard Business Review na karamihan sa ating emosyonal na reaksyon ay otomatiko, minana mula sa lumang mga gawi na inulit mula pa noong kabataan. Para bang ang utak ay laging handang ipagtanggol ang sarili, kahit walang tunay na banta. At ang pinakakahanga-hanga ay kapag nagreakto ka ng padalos-dalos, mas marami kang nawawala kaysa sa rason, nawawalan ka ng focus, nawawalan ka ng productivity, nawawalan ka ng mga oportunidad. Napansin mo na ba kung paano kayang sirain ng isang malisyosong komento ang iyong konsentrasyon sa loob ng maraming oras? Ilang pangarap ang ipinagpaliban dahil lamang may nagpaniwala sa iyo na mas mahina ka. Kaya naman, ang emosyonal na pagpipigil sa sarili ay hindi kawalang damdamin. Ito ay katalinuhan. Ito ay kapanahunan. Ito ay ang pagkilos ng sadyang pagpili ng tugon na nagpapanatili sa iyong buo. Nang pag-aralan ni Napoleon Hill ang daan-daang pinuno, napansin niyang lahat sila ay may isang bagay na pareho, hindi nila hinayaan ang kanilang sarili na pamunuan ng unang simbuyo ng damdamin. Huminga sila, nag-analisa, at saka lamang nagpasya kung ano ang nararapat sa kanilang enerhiya. Ang ugaling ito ay hindi likas. Ito ay sinanay. Araw-araw na pinaghirapan. At ganoon din ang nakapagtuturong karanasan ni Hill noong siya ay nagtatrabaho pa bilang isang reporter. Dahil sa panggigipit na magsulat ng baluktot na mga kwento tungkol sa maimpluwensyang negosyante, kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagbibigay daan sa galit o pagkilos ng may tahimik na katatagan. Nanatili siyang kalmado, tumanggi sa sensationalismo, at ang mismong ugaling ito ang nakakuha ng atensyon ni Andrew Carnegie. Nagbago ang buong buhay ni Hill dahil pinili niyang manatiling nakasentro habang tila hinihingi ng lahat sa paligid ang kabaliktaran. Ngunit paano ka? Ilang beses ka nang nawalan ng emosyonal na kontrol dahil sa mga bagay na, kung titingnan mo ngayon, ay walang tunay na bigat. Ilang beses mo nang hinayaan ang isang pag-uusap na kainin ka, dala-dala ng ilang araw ang isang bagay na dapat ay itinapon lamang sa loob ng ilang minuto. Ang siklo na ito ay nakakapagod sa sinuman. At kaya naman ang unang haligi ng hindi natitinag na kapanatagan ay simple, pigilin ang simbuyo ng damdamin. Kung mapipigilan mo sa loob ng kalahating segundo bago ka magreakto, panalo ka na. Ang kalahating segundo ng kamalayan ang turning point. Dito nawawala ang kapangyarihan ng emosyon at ikaw ang pumapasan sa kontrol. Ngayon isipin na ilalapat mo ang agwat na ito sa pinakakaraniwang sitwasyon ng iyong buhay. May nang insulto sa iyo. Huminga ka. Isang di makatarungang kritisismo ang dumating sa iyo. Magmasid ka. May hindi inaasahang problema ang lumitaw. Panatilihin mo ang iyong titig bago ka magsalita. Maaaring asahan pa ng ibang tao ang iyong pagsabog, ngunit kapag hindi ito dumating, binago mo ang buong dinamika.
Huminto ka sa pagiging reaktibo at naging estratehiko. At huwag mong isiping ginagawa ka nitong pasibo. Sa kabaligtaran, ginagawa ka nitong makapangyarihan, hinahangaan, iginagalang. Nagtitiwala ang mundo sa mga nananatiling kalmado kapag ang lahat ay nawawalan ng ulirat. Pansinin sa mga meeting sa trabaho, mga diskusyon sa pamilya, mga sandali ng krisis, ang taong mas kaunti ang nagsasalita, ngunit tama ang sinasabi, ang nangingibabaw. Ang taong mas kaunti ang nagre-reakto, ngunit mas marami ang kumikilos, ang namumuno. Ang mga emosyon ay hindi na nagiging kalaban at nagiging kumpas. Hindi ka tumitigil sa pagdama, ngunit natututo kang magpaliwanag. At kapag nagpaliwanag ka, pumili ka. Wala nang humihila sa iyo ng otomatiko. Wala nang humihila sa iyo palayo sa tunay mong gustong itayo. Kaya naman, ang haliging ito ay nangangailangan ng pagsasanay. Sa susunod na may manggulo sa iyo, bago ka magsalita ng anuman, bilangin sa isip mo hanggang 5. Tanungin ang iyong sarili kung karapat-dapat ba ang taong iyon sa iyong enerhiya, o kung sinusubukan lamang nilang hilahin ka sa kanilang emosyonal na laro. Tanungin ang iyong sarili kung ang reaksyong ito ay maglalapit sa iyo sa iyong mga layunin o muling magpapatibay lamang ng mga lumang gawi na ipinangako mong iwanan. 70% ng mga pagkakataon, malalaman mong mas malakas ang katahimikan kaysa sa pagbawi, mas kapaki-pakinabang ang paghinga kaysa sa paglabas ng galit, at mas matalino ang pagpapatuloy kaysa sa pagpasok sa digmaan na inihanda ng ibang tao. Ito ang simula ng panloob na pagkontrol. Ito ang unang layer ng iyong lakas. Ito ang uri ng pagpipilian na, kapag inulit, ay muling nagpoprograma sa iyong utak at bumubuo ng bagong emosyonal na pagkakakilanlan. Isang taong hindi natitinag ng maliliit na bagay, isang taong hindi nahihila ng panlabas na kabuluhan, isang taong sa wakas ay natuklasan na ang pananatiling kalmado ay hindi regalo, kundi isang patuloy na desisyon. At sa bawat oras na pipiliin mo ang kapanatang ito, hindi nagiging mas madali ang mundo, ngunit ikaw ay nagiging mas malakas. At nagbabago iyon ng lahat. Ang isip ng tao ay lumilikha ng emosyonal na bagyo sa mga sitwasyon na, sa estatistika, ay walang tunay na epekto sa hinaharap. Ipinakita ng Harvard Business Review na nawawalan tayo ng mahalagang oras araw-araw sa pag-isip lamang sa maliliit na abala. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang utak ng tao ay sinanay na magreakto bago mag-analisa. Gusto nitong ipagtanggol ang sarili, gusto nitong bigyang katwiran ang sarili, gusto nitong patunayan na tama ito. Ngunit napakamahal ng halaga ng reaksyong ito, ginugugol mo ang enerhiya na dapat ay ginagamit upang itayo ang iyong buhay, isulong ang iyong mga proyekto, palakasin ang iyong tiwala. Ilang beses mo nang naramdaman na dala-dala mo ang inis mula umaga hanggang gabi, hinahayaan itong makapinsala sa iyong productivity, sa iyong kalooban, sa iyong pagpapahalaga sa sarili. At lahat ng ito para sa isang bagay na, kung titingnan ng matapat, ay hindi karapat-dapat sa 5 segundo man lamang ng iyong atensyon. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang pananatiling kalmado ay isang kakayahan na sinasanay, hindi isang regalo na mayroon ang ilang tao at wala ang iba. Ang kapanatagan ay isang sadyang pagpipilian. Ito ang desisyon na hindi hahayaan ang anumang opinyon, anumang kritisismo, o anumang panlabas na ugali na magdikta kung paano ka mararamdaman. Isipin ang eksena, may nang-inis sa'yo, umaasang makita kang sumabog. Ngunit huminga ka ng malalim, magmasid, at hindi nagreakto. Ganap na nawawala ang kapangyarihan ng taong iyon. Dahil ang sinumang kumokontrol sa sariling reaksyon ay kumokontrol sa kapaligiran. Ito ang isa sa pinakamalalim na aral na paulit-ulit na inilapat ng mga pinuno tulad ni Angela Merkel. Sa mga tensyonadong negosasyon, habang ang lahat ay nawawalan ng pagtitimpi, siya ay nanatiling hindi natitinag. Hindi dahil sa kawalang damdamin, kundi dahil sa focus. At ito rin ang lakas na maaari mong paunlarin. At kapag iniisip mong napakahirap nito, alalahanin ang isang tunay na pangyayari mula sa buhay ni Napoleon Hill na nagpapakita ng emosyonal na halaga na mismo siya ay binayaran bago matutunan ang aral na ito. Sa pinakamadilim na taon ng Great Depression, nang makita niya ang buong pamilya na humihina sa emosyon, hinarap din ni Hill ang sarili niyang panloob na takot. Nagkaroon ng panahon na halos nawala ang lahat sa kanya, pinansyal na suporta, seguridad, katatagan, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsusulat, pag-aaral, at pagsasaliksik sa isip ng tao. Iniulat niya sa mga panayam na madalas siyang sumusulat nang may pakiramdam na nagkakagulo ang lahat sa paligid niya, ngunit sa mismong mga sandaling iyon niya natuklasan ang lakas ng sadyang kapanatagan, ang panloob na katahimikan na nagpapahintulot sa iyong magpatuloy kahit sumisigaw ng kaguluhan ang mundo.
Ang salaysay na ito ay pumupukaw sa publiko ng halo ng empatya at inspirasyon dahil ipinapakita nito na maging ang pinakamalalaking pangalan sa kasaysayan ay humarap sa emosyonal na pagbagsak at nagtagumpay. Ito ang punto kung saan nagbabago ang lahat. Dahil kapag nangako kang sanayin ang kakayahang ito, malalaman mong walang kailangang magbago sa paligid mo para ikaw ay magbago. Sa susunod na may manggulo sa iyo, gumawa ng isang simpleng mental na eksperimento, halos parang isang emosyonal na panangga. Tanungin ang iyong sarili kung ang sitwasyong ito ay may karapatang nakawin ang iyong focus, ang iyong kapayapaan, ang iyong mahalagang enerhiya. At sisimulan mong mapansin ang isang pattern, 70% ng mga bagay na otomatiko mong nireakto ay hindi karapat-dapat sa anumang reaksyon. Dito nagiging kapangyarihan ang kapanatagan. Dito ka humihinto sa pagiging emosyonal na biktima at nagiging protagonista ng iyong mga pagpipilian. At kapag sinimulan mong ilapat ito araw-araw, mapapansin mo ang isang kakaibang fenomenon, nagsisimula kang igalang ng mga tao ng higit pa. Hindi dahil nagpapataw ka, kundi dahil hindi ka natitinan. Lumilikha ng presensya ang kapanatagan. Nagpaparating ito ng lakas ng hindi nangangailangan ng salita. Binabago nito ang pananaw ng iba sa iyo at, higit sa lahat, binabago nito ang pananaw mo sa iyong sarili. Mula dito nagsisimulang umakyat ang iyong buhay sa isang bagong antas ng kalinawan, pag-ugali, at pagpipigil sa sarili. Dahil, kapag dumating ang bagyo, at lagi itong dumarating, hindi ka nahihilahin nito. Lalampasan mo ito. Buo. Matatag. At may katiyakan na walang anumang sinusubukang magpatumba sa iyo ang may mas malaking kapangyarihan kaysa sa pinipili mong panatilihin sa iyong sarili. Kapag sinimulan mong maunawaan na ang katahimikan ay hindi kawalan ng reaksyon, kundi isang ganap na presensya ng kontrol, may malalim na nagbabago sa loob mo. Para bang, bigla, napagtanto mong lagi kang may makapangyarihang sandata sa iyong mga kamay, ngunit hindi mo kailanman alam kung paano ito gamitin. Ang katahimikan ay isang emosyonal na panangga, isang estratehikong kasangkapan, at, higit sa lahat, isang espasyo kung saan napapansin mo ang karamihan sa hindi napapansin ng iba. Habang nagmamadali ang mundo upang tumugon, upang makipagtalo, upang patunayan ang isang punto, pinipili mong magmasid. Sa pagmamasid na ito, nagiging malinaw ang lahat, ang mga intensyon, kawalan ng seguridad, kahinaan, at, higit sa lahat, kung ano ba talaga ang karapat-dapat paglaanan ng iyong enerhiya kumpara sa kung ano lang ang ingay na humihila sa iyo sa isang emosyonal na laban na hindi mo naman dapat sakyan. Ang talagang nakakagulat ay maraming tao ang nabubuhay na tila ang pananahimik ay senyales ng kahinaan. Ngunit, ayon sa istatistika, patuloy na ipinapakita ng pananaliksik sa emosyonal na pag-ugali na ang mga individual na mas kaunting sumasagot at mas nagmamasid, ay may mas malaking kakayahang gumawa ng matalinong desisyon sa ilalim ng pressure. Nangyayari ito dahil kapag nananatili kang kalmado at nakatuon, nananatiling aktibo ang mga bahagi ng utak na naugnay sa rasyonal na paghuhusga, samantalang ang mga nawawalan ng kontrol ay kumikilos ng padalos-dalos. Ginagabayan ng emosyon sa halip na kalinawan. Kaya, sa pananahimik ng ilang dagdag na segundo, binibigyan mo ang iyong utak ng pagkakataong makita ang buong larawan, habang ang isang taong nabibihag ng bigla ang damdamin ay nakikita lamang ang sarili nilang inis. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nawawala sa walang saysay na argumento, sa mga away na walang binabago, sa mga agarang sagot na kalaunan ay pinagsisisihan. Ilang beses mo nang nasabi ang isang bagay sa init ng ulo, para lang mapagtanto kalaunan na hindi mo naman pala kailangan pang magsalita ng kahit isang salita. Ilang beses ka nang nahulog sa bitag ng isang tao na gusto ka lang pikonin, guluhin ang iyong pag-isip o pakilusin. Ang totoo, ang mga nanggugulo ay hindi naghahanap ng dialogo, naghahanap sila ng kontrol. At ang pananahimik ang siyang nag-aalis nito sa kanila. Habang ang karamihan ay nasasangkot sa kanilang laro, ikaw ang pumipiling kontrolin ang laban. At ang pagpipiliang iyon ang nagbabago sa lahat. Binanggit ni Napoleon Hill ang ganitong panloob na kasanayan bilang isa sa pinakakapansin-pansing katangian ng mga taong nakakamit ng malalaking tagumpay. Siya mismo ay nakaranas ng mga sitwasyon kung saan ang tanging magandang tugon ay ang estratehikong katahimikan. Sa isang yugto ng kanyang buhay, habang pinagsisikapan niyang tapusin ang isa sa kanyang pinakamahalagang gawa, hinarap ni Hill ang mga kalaban na hayagang pumuna sa kanya, sinubukang siraan ang kanyang mga pamamaraan, at paulit-ulit siyang pinupukaw upang mag-react at lumikha ng mga salungatan na maaaring makasira sa kanyang reputasyon. Ngunit si Hill ay nanatiling matatag ang tingin at kalmado ang tindig. Hindi niya sinagot ang panlalait ng panlalait.
Hindi niya tinugon ang atake ng atake. Naunawaan niya na ang pagsagot ay direktang pagpasok sa bitag na inilatag nila para sa kanya. At ang resulta? Sa paglipas ng panahon, napagod at nawala ang kanyang mga nanggugulo, habang ang pangalan ni Hill ay naging pandaigdigang batayan sa personal na pag-unlad. Ang kaganapang ito ay nagdudulot ng paggalang at paghanga mula sa publiko, maging isang bahagyang pagkagulat, dahil kakaiba kung iisipin na ang hindi pag-react ang maaaring pinakamabisang estratehiya. Ang totoo, kapag pinili mo ang pananahimik, hindi ka umiiwas, ipinapakita mong ikaw ang may kontrol. Ikinokomunika mo, nang walang salita, na walang sinuman ang may kapangyarihang manipulahin ka. Karamihan sa mga tao ay nagre-react dahil gusto nilang patunayan ang isang punto, ipagtanggol ang kanilang imahe, o sila ang huling magsalita. Ngunit ang huling salita ay hindi nagbabago ng resulta. Ang emosyonal na pag-ugali ang nagbabago. At dito lumitaw ang isang tanong na halos lahat ay apektado. Ilang beses ka nang nakipagtalo para sa isang bagay na hindi naman magbabago sa iyong kinabukasan kahit kaunti? Ilang beses mo nang pinagod ang iyong sarili sa emosyon dahil sa walang basehang komento? Ilang beses mo nang isinakripisyo ang iyong kapayapaan para lang maging tama? Paano kung pabayaan mo na lang? Paano kung manahimik ka, obserbahan ang kabilang tao habang sila ay napapagod at manatili kang kalmado? Isipin ang isang senaryo sa lugar ng trabaho. Isang nagagalit na kasamahan na sinusubukang guluhin ka, nagsasalita ng malakas, sinusubukang magpataw ng otoridad sa pamamagitan ng kanyang boses. Kung sasagot ka sa parehong tono, ang talakayan ay magiging labanan. Ngunit kung mananatili kang kalmado, humihinga ng malalim, tumitingin sa kanilang mga mata, at naghihintay ng tamang sandali upang magsalita, ang buong dinamika ng usapan ay magbabago. Napagtanto ng tao na hindi kanya kayang dalawin. Naaalis nito ang kanilang kapangyarihan. Binabago nito ang takbo ng usapan. Ikaw ang nagiging may kontrol kahit hindi ka man lang nagsabi ng kahit isang salita. Ang ganitong uri ng pag-ugali ay mayroon ding direktang epekto sa buhay pinansyal at paggawa ng desisyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong pabigla-bigla ay mas madaling magsisi sa paggastos, gumawa ng padalos-dalos na desisyon, at magpakita ng emosyonal na pag-ugali na direktang nakakaapekto sa kanilang pananalapi. Ngayon isaalang-alang ang kabaligtaran, isang tao na kayang maghintay, suriin, at magmasid. Ang individual na ito ay may mas malaking kalinawan para sa paggawa ng mga desisyon sa pamumuhunan, para sa pakikipagnegosasyon, at para sa pagtukoy ng mga panganib dahil hindi sila nagre-react sa unang biglaang damdamin. Ang pagiging kalmadong ito ay nagbubunga ng tunay, nasasalat, at masusukat na resulta. Kaya, subukang ilapat ang kasanayang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag may nagpipilit sa iyo para sa agarang sagot, huminga. Kapag may nagbigay ng hindi patas na kritisismo, maghintay. Kapag sinusubukan kang hilahin ng kapaligiran sa isang argumento, magmasid. Sanayin ang maikling pagitan na ito ng katahimikan, ang espasyong ito kung saan ka nag-isip bago kumilos. Gawin itong isang personal na hamon sa loob ng ilang araw. Pumili ng 3 sitwasyon bawat araw kung saan ka hindi magre-react. Huminga ka lang, magmasid, at sumagot sa sarili mong oras. Ang epekto ay napakalaki na malamang ay magugulat ka sa dami ng enerhiyang iyong natipid, sa kapayapaang iyong nadarama, at sa paggalang na iyong makukuha. Sa huli, ang mahalagang punto ng pagbabago ay ito, ang pananahimik ay hindi walang laman. Sa pananahimik nananahan ang iyong emosyonal na kasanayan. Dito ka nagiging mas malakas kaysa sa iyong paligid, mas matalino kaysa sa biglaang damdamin, at mas makapangyarihan kaysa sa anumang panunukso. Kapag pinagkadalubhasaan mo ang espasyong ito, nagsisimula kang gumalaw sa mundo ng may gaan na kakaunti lang ang nakakaranas, at isang panloob na lakas na hindi kailangang patunayan dahil ito ay nararamdaman lamang. Ang pananahimik, kapag epektibong ginamit, ay hindi kawalan ng reaksyon, ito ay kasanayan. Para kang lumalabas sa emosyonal na labanan at umaakyat sa mas mataas na antas, kung saan nakikita mo ang lahat ng mas malinaw. At narito ang susi, karamihan sa mga tao ay nawawalan ng kontrol dahil naniniwala sila na kailangan nilang sumagot kaagad, patunayan ang isang bagay kaagad, ipagtanggol ang kanilang sarili kaagad. Ngunit ang mga nananatiling kalmado ay naintindihan na sa pagpapaliban ng kanilang tugon, nagkakaroon sila ng oras, nagkakaroon ng estratehikong kalamangan, at, pinakamahalaga, nagkakaroon ng kapangyarihan. Mayroong halos mahiwagang pakiramdam sa pagmamasid ng hindi nagmamadali, dahil habang ang kabilang tao ay napapagod sa pagsisikap na guluhin ka,
pinapanatili mo ang iyong focus, ang iyong enerhiya, at ang iyong pagiging malinaw. At hindi ito nangangahulugang pagiging pasibo, nagtatago, o mahina. Ito ay nangangahulugang pagiging matalino. Ang taong pabigla-bigla ay laging isang hakbang sa likod ng mga pangyayari, samantalang ang taong humihinga, nagmamasid, at pagkatapos lamang kumilos ay laging isang hakbang sa unahan. Hindi ba't kakaiba na sa mahihirap na usapan, ang isang taong nananatiling matatag ang tingin at mahina ang boses ay natural na nakakakuha ng paggalang at, madalas, pamumuno sa sitwasyon. Nararamdaman ito ng mga tao. Napapansin nila kapag ang isang tao ay hindi natitinag, kapag hindi sila nagpapanik, kapag hindi sila sumusuko sa emosyonal na laro na pinapasukan ng karamihan ng walang pag-isip. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ang may malay na pananahimik ay nagiging isang mabisang sandata. Dahil ito ay nakakaalis ng kapangyarihan, nakakalito, at sabay na nagpapalakas. Lubos na naunawaan ni Napoleon Hill ito at masighi niya itong isinabuhay. Nagkaroon ng isang mahalagang sandali sa kanyang buhay na perpektong naglalarawan sa kapangyarihang ito ng hindi pagre-react sa gitna ng kaguluhan. Nang siya ay nag-imbestiga sa mga gang at organisasyon ng krimen sa kahilingan ng pamahalaan ng Amerika, nakatanggap si Hill ng tunay na pagbabanta ng kamatayan. Maaari siyang magpanik. Maaari siyang mag-react ng desperado, magtago, o talikuran ang lahat. Ngunit isang partikular na pangyayari ang namumukod tangi, nang harapin siya ng mga kriminal na sumusubok na takutin siya, nanatili siyang kalmado kaya ang grupo mismo ay nalito. Isinalaysay ni Hill na napagtanto niya na ang kanilang takot na mabunyag ay mas matindi kaysa sa panganib na kinakaharap niya. Kaya't siya ay nagmasid, mas nakinig kaysa nagsalita, at sa tamang pagkakataon, ginamit ang kalamangang ito. Ang pagkontrol na ito sa sarili ang nagligtas sa kanyang buhay. At higit pa doon, ipinaunawa nito sa kanya, sa praktikal na paraan, na ang isang taong nakakapagkontrol ng kanyang mga reaksyon ay nakakapagkontrol sa anumang silid na kanyang pasukin. Ang salaysay na ito ay nagbibigay sa publiko ng malinaw na damdamin ng paghanga at paggalang, dahil ipinapakita nito na ang turong ito ay hindi lamang teorya, ito ay emosyonal na kaligtasan at, sa partikular na araw na iyon, literal na kaligtasan. Ngayon isipin na inilalapat mo ang prinsipyong ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ilang beses ka nang nahulog sa bitag ng pagtugon ng masyadong mabilis at kalaunan ay pinagsisihan ito. Ilang beses nang lumala ang isang argumento dahil nakipagsabayan ka sa bilis ng kabilang tao sa halip na panatilihin ang iyong sarili. Malamang ay mas maraming beses kaysa sa gusto mong aminin. At ayos lang iyon. Lahat tayo ay nagawa na yan. Ngunit yan mismo ang kinatatayuan ng kapangyarihan ng pagkontrol sa sarili, sa pagtanto na hindi mo na kailangang maging bahagi ng siklong iyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag naghintay ka lang ng ilang segundo bago sumagot, tumataas ang iyong kakayahan para sa rasyonal na pag-isip at lubhang bumababa ang iyong emosyonal na pagiging padalos-dalos. Nangangahulugan ito na ang isang segundo lamang ng pananahimik ay maaaring ganap na magpabago ng isang resulta. At kapag sinimulan mong isagawa ito, iba ang magiging reaksyon ng mundo sa iyo. Bigla, ang kritisismo ay hindi na tumatago sa iyo tulad ng dati. Nawawala ang kapangyarihan ng mga panunukso. Ang mga taong madaling sumabog ay nalilito dahil inaasahan nilang sasabayan mo ang kanilang emosyonal na laro, ngunit hindi mo ginagawa. Para kang nagiging isang emosyonal na pader na hindi kayang abutin, at ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyo, kundi nagpapataas din ng iyong presensya. Dahil ang mga taong kakaunti ang sinasabi, ngunit may intensyon, ay mas malaki ang epekto kaysa sa mga taong maraming sinasabi at walang direksyon. Ito ang isa sa pinakamalaking kasanayan na ibinabahagi ng mga leader, atleta, negosyador, at stratehista. Hindi nila isinusuko ang kanilang enerhiya sa unang stimuli. Pinipili nila kung saan ilalaan ang bawat patak. At narito ang isang kawili-wiling punto, habang mas may malay mong ginagamit ang pananahimik, mas marami kang nalalaman tungkol sa iba. Kapag mas kakaunti ang iyong sinasabi, mas marami ang sinasabi ng kabilang tao, at sa pamamagitan ng pagiging mas masalita, inihahayag nila ang kanilang mga intensyon, ang kanilang mga takot, ang kanilang mga limitasyon. At habang mas nakikita mo ito, mas malaki ang emosyonal na kalamangan na iyong nakukuha. Dahil ang mga nakakaintindi ng mas maaga, mas mahusay kumilos. At ang mga mas mahusay kumilos, mas madalas manalo. Kaya, upang isagawa ang araling ito, narito ang gagawin. Sa susunod na 3 araw, isagawa ang kasanayan ng hindi agad pagsagot.
Maging ito'y pamumuna, pang-udyok, kahilingan, pagtatalo, o kahit simpleng sitwasyon tulad ng pagmamadali sa iyo ng isang tao. Huminga. Magmasid. At saka ka lang magpasya kung sasagot ka o hahayaan mong ang katahimikan ang magsalita para sa iyo. May mapapansin kang kakaiba at nakapagpapabago. Titigil ang mundo sa pagkontrol sa iyo dahil titigil ka na sa pagbibigay ng iyong kontrol dito. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa panalo sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pagtagumpay ng hindi nagpapataas ng boses. Ito ang uri ng kapayapaan na nagpapabago sa sinuman upang maging isang individual na hindi matitinag. At kapag naramdaman mo na sa wakas ang kapangyarihang ito sa iyo, maaaring manatiling maingay ang lahat sa paligid mo, ngunit sa loob mo, isisilang ang isang hindi matitinag na katahimikan. Hindi hinihingi ng buhay na kontrolin mo ang mundo, hinihingi ito na kontrolin mo ang iyong sarili. Ito ang pinakamakapangyarihang punto ng videong ito, ang diwa na naghihiwalay sa mga basta na lang nagre-react sa lahat ng panlabas mula sa mga naglilinang ng panloob na kapayapaan. Dahil sa huli, hindi ang kaguluhan ang nagpapabagsak sa iyo, kundi ang paraan ng pagpili mo kung paano mo ito tutugunan. At kapag ang pagpipiliang ito ay naging malay, madiskarte, at mahinahon, magbabago ang takbo ng iyong buong buhay. At kung pagbabago ng takbo ng buhay ang pag-uusapan, kung nakita mong nakapagbibigay inspirasyon ang nilalamang ito, ang susunod na video na lalabas sa screen ay ang perpektong hakbang upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Doon, akyat ka pa ng isang baitang sa iyong hagdan ng karunungan, at magiging 1% na mas mahusay kaysa sa iyo bago mo pinindot ang play dito. Salamat sa iyong pagsama sa akin hanggang ngayon. Lubos ko itong pinahahalagahan at magkikita tayo sa susunod na video.